Mga ka-confess, bago natin simulan ang wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Vespera. Pinili ko ang pangalang ito dahil tila ba ang buhay ko ay laging nasa pagitan ng liwanag at dilim, isang dapit hapon na hindi mo malaman kung magiging payapa ba ang gabi o may darating na unos. Ang asawa ko naman, tawagin nating Calixto. Isang lalaking napakasipag, napakabait at walang ibang inisip kundi ang kapakanan namin. 10 taon na kaming kasal ni Calixto. Sa loob ng mga taong yon, masasabi kong naging huwaran siyang asawa. Pero aminin natin Ate J, kahit gaano katamis ang tsokolate, darating ang oras na parang naghahanap ang dila mo ng ibang lasa. Hindi dahil hindi masarap, kundi dahil naging pamilyar na masyado. Naging mekanikal ang aming pagsasama. Gising sa umaga, asikaso ng bata, trabaho, uwi, kain, tulog, paulit-ulit. Hanggang sa dumating ang isang imbitasyon mula sa aking mga dating kaibigan noong kolehiyo. Isang reunion sa isang pribadong resort sa Batangas. Noong una, ayaw kong pumunta, pero si Calixto pa ang nagtulak sa akin. Sige na, Vespera. Karapatan mo ring mag-relax. Ako na ang bahala sa mga bata rito sa bahay. Isang weekend lang naman, sabi niya habang nakangiti. Ang ngiting iyon, Ate J, ang huling bagay na nagpaguho sa depensa ko. Kung alam ko lang na ang suportang yon ang magiging mitsa ng aking pagbagsak. Pagdating ko sa resort sa Batangas, sinalubong ako ng amoy ng dagat at ang malamig na simoy ng hangin. Pero higit sa ganda ng paligid, isang tao ang agad na kumuha ng atensyon ko, si Talaso. Si Talaso ay hindi ko kabatch. Pinsan siya ng isa sa mga kaibigan ko na siyang nag-organize ng event. Siya ang tumulong sa amin sa pag-aayos ng mga gamit. May kakaiba sa mga mata ni Talaso. Matapang, mapanuri, at tila binabasa ang bawat iniisip ko. Sa bawat sulyap niya, nararamdaman ko ang kakaibang kaba na matagal ko nang hindi nararamdaman kay Calixto. Vespera, tama, kanina ka pa nakatingin sa malayo. Baka malunod ka sa iniisip mo bago ka pa makatapak sa dagat. Biro niya sa akin habang iniabot ang isang baso ng cocktail. Tumawa ako, isang tawang hindi ko akalaing lalabas sa bibig ko. Masyado ka namang mapagmasid, Talaso. Nag-e-enjoy lang ako sa view. Ang view ba o ang katahimikan? Tanong niya sabay sandal sa pader, malapit sa akin. Alam mo, sa mata ng isang tao, makikita mo kung sino ang uhaw sa atensyon at sino ang pagod na sa obligasyon. Alin ka doon? Natigilan ako. Masyadong diretsyo, masyadong mapangahas. Iyon ang simula ng unang gabi. Ang gabi kung saan ang alak ay naging katuwang ng maling pakiramdam. Habang ang lahat ay nagsasaya sa gilid ng pool, kami ni Talaso ay naiwan sa isang madilim na bahagi ng bar, nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi ko na ibabahagi sa asawa ko. Ikinuwento ko ang pagod ko bilang ina, ang pagiging asawa na tila nakalimutan na ang sariling pagkakakilanlan. At siya, nakikinig lang siya. Hindi siya nagbibigay ng payo, hindi siya nanghuhusga. Tinititigan lang niya ako na tila ba ako ang pinakaimportanteng tao sa resort na yon. Ate J, doon ko naramdaman ang panganib. Pero sa halip na lumayo, parang may kung anong magnet na humihila sa akin palapit sa apoy. Ang unang araw ay natapos na may mabigat na hininga at mga sulyap na may kahulugan. Habang nakahiga ako sa aking kama sa resort, ng gabing iyon,
Tinitingnan ko ang wallpaper ng cellphone ko, ang litrato ni Calixto at ng aming mga anak. Pero sa kabilang bahagi ng isip ko, ang boses ni Talaso ang naririnig ko. Isang weekend lang naman, Vespera. Walang makakaalam, walang masasaktan. Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na pinaniwalaan ko. Nagising ako sa ikalawang araw na tila may nakadagan sa dibdib ko. Ang sikat ng araw na tumatago sa kurtina ng suite ay hindi nagbigay ng liwanag, kundi naglantad ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Parang ang gulo ng isip ko. Tinignan ko ang phone ko. May message si Calixto. "Good morning, Vespera ko. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Miss ka na ng mga bata, pero sabi ko, hayaan muna si Mommy mag-enjoy. I love you." Imbes na kiligin, nakaramdam ako ng matinding pagkasuka sa sarili ko. Pero Ate Jay, ang lason ay mabilis kumalat. Paglabas ko ng kwarto para mag-breakfast, ang unang bumungad sa akin ay hindi ang buffet, kundi si Talaso. Nakasuot siya ng white linen shirt, nakabukas ang unang 3 butones, at may hawak na tasa ng kape habang nakatanaw sa dagat. Hindi ka yata nakatulog ng maayos, Vespera? Masyado bang maingay ang alon o ang konsensya mo? Bulong niya nang makalapit ako. Hindi ako nakasagot agad. Kumuha ako ng kape at tumabi sa kanya sa beranda. "Masyado kang diretsahan magsalita, Talaso. Hindi lahat ng tao sanay sa ganyan. Gusto ko lang maging totoo. Sa mundong puno ng pagkukunwari, kailangan natin ng katotohanan kahit masakit," sabi niya, sabay tingin ng malalim sa mga mata ko. "Ngayon, sabihin mo sa akin, napanaginipan mo ba ako? Hindi ko alam kung anong espiritu ang sumapi sa akin. Pero imbes na umiwas, tumingin din ako sa kanya. Paano kung sabihin kong oo?" Ngumiti siya ng bahagya, yung ngiting alam mong may balak. Ang buong umaga ay lumipas na parang isang panaginip. Sumama kami sa island hopping, kasama ang grupo. Pero kahit maraming tao, tila kaming dalawa lang ang nandoon. Sa ilalim ng tubig, habang nag-snorkeling, naramdaman ko ang kamay niya na humawak sa baywang ko para alalayan daw ako. Isang hawak na matagal, mainit at hindi kailangan. Sa bawat pagdampi ng balat niya sa balat ko, unti-unting nabubura ang mukha ni Calixto sa alaala ko. Pagdating ng tanghalian sa isang sandbar, uminom na naman kami. Ang init ng araw ay sumabay sa init ng alak na dumadaloy sa lalamunan ko. Doon ko nalaman ang mas marami pang detalye tungkol kay Talaso. Isa siyang arkitekto na mahilig sa mga renovation. Yung mga bagay na sira na o lumana, gusto niyang bigyan ng bagong buhay. Gaya mo, Vespera. Para kang isang lumang bahay na maganda ang pundasyon pero pinabayaan na ang loob. Kailangan mo ng bagong pintora. Kailangan mo ng bagong sigla, sabi niya habang nilalaro ang buhok ko. Nung hapon na yon, habang ang iba ay abala sa paglalaro ng beach volleyball, niyaya ako ni Talaso sa isang liblib na bahagi ng isla. May mga malalaking bato doon na nagsisilbing harang sa paningin ng mga tao. "Bakit tayo nandito?" tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Dahil dito, walang asawa, walang anak, walang obligasyon. Dito, ikaw lang si Vespera at ako lang si Talaso. Sagot niya. Biglang naging mabilis ang tibok ng puso ko. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko at marahan akong hinalikan. Noong una, nag-alinlangan ako. Naalala ko ang singsing sa daliri ko. Pero parang may sariling isip ang katawan ko. Tumugon ako. Isang halik na puno ng gutom, ng pangungulila, at ng pagre-rebelde sa 10 taon na naging mabuti akong asawa. Maling-mali ito, Talaso. Bulong ko sa gitna ng paghingal. Ang mali ay ang pigilan ang nararamdaman mo dahil lang sa takot sa sasabihin ng iba. Sagot niya habang unti-unting ibinababa ang strap ng suot kong sundress. Ang buhangin ay naging saksi sa pagtataksil na yon. Ang bawat haplos niya ay tila sumpa na unti-unting pumapatay sa pagkatao ko. Pero sa sandaling iyon, wala akong pakialam. Masarap ang bawal. Masarap ang pakiramdam na muling maging babae at hindi lang nanay o asawa.
Pagbalik namin sa main resort ng gabi na, hindi ko magawang tumingin ng diretso sa mga kaibigan ko. Pakiramdam ko ay nakasulat sa noo ko ang ginawa ko. Pero si Talaso, relax lang siya. Tila sanay na sanay sa ganitong laro. Kumain kami ng dinner, nag-inuman ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako sumasali sa tawanan. Nakatingin lang ako sa baso ko, pinagmamasdan ng yelo na unti-unting natutunaw. Doon ko naramdaman ang simula ng pagsisisi, pero kasabay nito ay ang kakaibang adiksyon. Gusto ko pa. Gusto ko pang maramdaman na buhay ako. Kahit kapalit nito ay ang kaluluwa ko. Pumasok ako sa kwarto ko para magpahinga. Pero hindi pa lumilipas ang 10 minuto, may kumatok. Hindi ko na kailangang tignan sa silip ng pinto kung sino yon. Alam ko ang ritmo ng katok niya. Binuksan ko ang pinto at bago pa ako makapagsalita, sinunggaban na niya ako ng halik at itinulak papasok, sabay kandado ng pinto. Iyon ang simula ng pinakamahabang gabi sa buhay ko. Isang gabing punong-puno ng init, ngunit paglabas ng buwan at pagsikat ng araw, alam kong may malaking kabayaran ang lahat ng ito. Habang yakap niya ako sa kama, tumunog ang phone ko. Isang video call mula kay Calixto. Hindi ko sinagot. Hinayaan ko lang itong mag-ring hanggang sa mamatay. Bakit hindi mo sinagot? Tanong ni Talaso habang hinahalikan ng balikat ko. Dahil hindi ko na alam kung sino ang kakausap sa kanya. Ang asawa niya o ang babaeng kaharap mo ngayon? Sagot ko nang may pait sa boses. Ang ikatlong araw ay dumating na may kasamang bigat na tila semento sa aking dibdib. Pagmulat ng aking mga mata, wala na si Talaso sa tabi ko. Ang tanging naiwan ay ang gusot na kumot at ang amoy ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng alak at pagsisisi sa loob ng silid. Tumayo ako at humarap sa salamin. Hindi ko makilala ang babaeng nakatingin sa akin. Ang mga mata ni Vespera na dati ay puno ng kapayapaan, ngayon ay puno ng lihim at dumi. Mabilis akong nag-empake. Gusto ko nang tumakas. Gusto ko nang lundagin ang distansya mula Batangas hanggang sa bahay namin para lang mapatunayan sa sarili ko na panaginip lang ang lahat. Pero bawat hakbang ko palabas ng resort, bawat kislap ng asol na dagat ay nagpapaalala sa akin ng bawat sandali ng pagtataksil ko. Nakita ko si Talaso sa parking lot, nakasandal sa kanyang sasakyan habang naninigarilyo. Tumingin siya sa akin. Hindi na yung tingin na mapangakit, kundi isang tingin na parang tapos na ang palabas. Aalis ka na? Tanong niya, walang bakas ng emosyon. Kailangan ko nang umuwi, Talaso. Tapos na ang 3 araw? Sagot ko nang hindi siya tinitignan. Vespera. Tawag niya sa pangalan ko na tila isang babala. Huwag mong kalimutan na ang ginawa natin dito ay mananatili dito. Pero ang dala-dala mo sa loob mo, iyan ang hindi mo matatakasan. Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa sasakyan ko at humarurot paalis. Sa buong biyahe, tanging ang tunog ng makina at ang mabilis na tibok ng puso ko ang naririnig ko. Pagdating ko sa tapat ng gate namin, nakita ko si Calixto. Hawak-hawak niya ang bunsong anak namin habang nagdidilig ng halaman. Nang makita niya ang sasakyan ko, agad siyang ngumiti. Yung ngiting nagpapatunay na wala siyang kaalam-alam. Welcome home, Vespera. Kumusta ang bakasyon? Mukhang na-stress ka yata sa biyahe? Ang putla mo, sabi niya sabay halik sa noo ko. Doon ko naramdaman ang tunay na impyerno, Ate Jay. Ang halik na yon ni Calixto ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang bawat I love you niya sa mga sumunod na araw ay naging parang latigo na humahagupit sa konsensya ko. Tuwing gabi, kapag niyayakap niya ako, ang nararamdaman ko ay ang mga kamay ni Talaso. Tuwing tinitignan ko ang mga anak ko, nakikita ko ang mukha ng isang nanay na nagawang itaya ang dangal ng pamilya para sa 3 araw na aliw. 1 buwan na ang nakalipas, pero gabi-gabi pa rin akong umiiyak nang walang tunog sa banyo. Si Calixto, nananatiling mabuti, nananatiling tapat, at iyon ang pinakamasakit na parusa. Ang mahalin ng taong pinagtaksilan mo nang hindi niya alam. Ang 3 araw na iyon sa Batangas ay hindi naging pahinga.
Ito ay naging isang habang buhay na kulungan ng pagsisisi na ako mismo ang gumawa. Mga ka-confess, at yan ang kwento ni Vespera. Mga ka-confess, diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang bawat panandaliang sarap ay may katumbas na pangmatagalang pait kung hindi natin iingatan ang ating mga desisyon. Minsan, ang kalayaang hinahanap natin ay siya palang magiging rehas na kukulong sa ating katahimikan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagtangkilik hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga pinakabagong uploads. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa iba pang mga kwento at updates. Hanggang sa muli, mga ka-confess, ingat po kayong lahat.